MBC Network News. Mas pinalakas, mas pinalawak na balitaan mula sa 17 syudad ng Metro Manila sa mga karatig na lalawigan at sa buong bansa. Nakalap ng MBC reporters mula sa himpilan ng Aksyon Radio, Radyo Natin, Hot FM, Yes FM, Love Radio, at ng DZRH live mula sa bulwagang pambalitaan ng MBC Network News Center sa Pasay City, Manila. Narito ang MBC Network News. MBC Network News. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Nino Bonito Padilla at The Junior Dennis Antenor Jr. Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Desembre 12 taong 2012, 12-12-12, araw po ng Miyerkules, sa ulo ng mga nagbabagang balita. Showdown sa RH Bill, tinakda sa butuhan ng kontrobersyal na panukala ngayong araw. Illegal na resolusyon ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, ibinasura ng mga maestrado. Pagbasa sa sakdal kay dating ARM's Governor Zaldi Ampatuan, tuloy ngayong araw. Isang 11 anyos na babae ni-rape sa isang chapel sa General Santos City. Ano yung tagapagbalita? Ako po si Dennis Antenor Jr. Ako naman ninyo Bonito Padilla. Mula sa pagfa-file ng COC sa COMELEC, amin ang tinutukan ang mga kakandidato dahil ang DZRH ay naniniwala na dapat nang gabayan ng ating mga botante tungo sa malinis at mapayapang eleksyon. Ang buong puwersa ng MBC Manila Broadcasting Company sa pangunguna ng DZRH at lahat halos ng 300 istasyon ng MBC AM at FM station, ZZRH Nationwide, RHTV Nationwide, Action Radio Network, Radyo Natin, Love Radio Network, Yes FM Network, Hot FM Network, Easy Rock Network. Ang lahat ng balita at impormasyon patungkol sa halalan mula kampanya saan man sila sa Pilipinas hanggang sa kanilang pag-upo sa posisyon, aming ibibigay ng buo at profesional na paraan. Desisyon 2013 MBC DZRH Election Coverage. Ang kanilang mga balak sa bayan, ang kanilang panig sa issue, mga pangakong iniwan, lahat tutukan, lahat dapat bantayan bago ka magkaroon ng Desisyon 2013 MBC DZRH Election Coverage. Sa detalye ng mga nagbabagang balita, tatangkain ng mababang kapulungan ng Kongreso na itakda na ngayong araw ang butuhan sa kontrobersyal na Reproductive Health Bill. Sinabi ni House Majority Leader Neftali Gonzales III na kanyang ipapatawag ang butuhan sa kalawang pagbasa bilang katuparan sa naging kasunduan ni na Speaker Feliciano Belmonte Jr. at ng anti-RH bill members. Ayon sa veteranong mambabatas, kahit hindi pa matapos ang presentasyon ng pag-amyenda mula sa mga kwestiyon o kumukontra sa panukala, committed ang Kamara na ituloy ang butuhan. Bukod rito, nakapaloob din sa agreement ang pagbasura sa anumang uri ng taktika ng mga pro-RH congressman na maaring makantala sa nabanggit na force. Umapilang simbahan sa publiko na ipanalangin ang bansa laban sa pagtatangka na maipasa ang Reproductive Health Bill. Kaugnay nito, inanyayahan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ang mga Katoliko na dumalo sa overnight prayer vigil sa Our Lady of Guadalupe Shrine sa Makati. Ang naturang pagtitipon ay inumpisahan sa pamamagitan ng misa ganap na alas 6:30 ng gabi kasabay ang selebrasyon ng Feast of Our Lady of Guadalupe. Sinabi ni Cardinal Tagle na itutuloy ang overnight vigil ngayong araw sa layunin na maliwanagan ang isip ng mga mambabatas na boboto sa RH. Samantala, na ratipikahan na ang panukalang batas na magtataas sa singil sa buwis ng alak at sigarilyo sa Pilipinas sa isinagawang butuan para sertipikahan
Ang bicameral committee report, 10 senador ang bumoto pabor sa sin tax bill, habang siyam naman ang kumontra. Hindi naman nakaboto sina Senador Manny Villar, Alan Cayetano, Loren Ligarda at Teofisto Gincona III na hindi nakadalo sa deliberasyon. Ang bilang sa nilipaso ng mga mambabatas ay ang probisyon sa total revenue target at burden sharing na industriya ng tobacco at alcohol products. Sa total revenue target ng sin tax bill na makalikom ng total excise tax na 33.96 billion pesos para sa 2013, habang inasahan na aabot ito sa 42.82 billion pagsapit ng 2014. Samantala sa halip ng 60-40 na uwi sa 69-31 ang burden sharing sa alak at sigarilyo. Binawi ng Supreme Court ang bangang kontrobersyal na resolusyon ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno upang muling buksan ang Regional Court Administration Office sa Cebu City. Nauna nang ibinulgar ng ilang maestrados na iligal at hindi otorisado ng unbank ang resolusyon ni Sereno, kabilang ang pagtatalaga kay Judge Geraldine Faith Ekong bilang officer in charge ng opisina. Batay sa source, sinabo ng mga Justices Sereno sa kanilang unbank dahil sa naturang desisyon. Tinangka pa raw ni Sereno na magpaliwanag, ngunit na naiga ang galit sa pagbawi ng mga senior justices sa resolusyon. Samantala, wala nang balakid sa nakatakdang arraignment ngayong araw kay dating ARMM Governor Zaldian Patuan kaugnay sa kasong multiple murder sa Maguindanao Massacre noong 2009. Paliwanag ni Quezon City RTC Chance Jocelyn Solis Reyes, wala pa siyang natatanggap na anumang motion hanggang kahapon para baliktarin ang naunan niyang desisyon na ituloy ngayon ang pagpasa ng sakna laban kay Patuan. Itinakda ang arraignment laban kay Patuan na kung alas 9 ng umaga, 3 taon na matapos itong maaresto kaugnay sa karumalduman na pagpatay sa may 58 katao at karamihan ay may miyembro ng media sa Maguindanao. 3 taon na ang nakalipas. Nanguna sa patok na senatorial bull sa 2013 midterm elections ng Pulse Asia ang independent candidate na si Senator Chis Escudero. Mula sa 1,200 respondents ng Pulse Asia survey, lumabas na 74% ang naniniwala sa kakayahan ni Escudero, habang sinundan naman siya ni Senator Loren Ligarda na nakakuha ng 69%. Samantala, pangatlo sa listahan ng mga ibobotong senador ng publiko si Senator Alan Peter Cayetano na nakakuha ang tiwala ng 60% ng respondents, habang pasok din sa Magic 12 sina Senator Coco Pimentel 50.2%, Gregorio Nasan 44.9%, Antonio Trillanes na may 43%. Kabilang din sa mga patok na kandidato sa pagkasenador sa susunod na eleksyon si Cagayan Representative Jack Enrile at Las Piñas Representative Cynthia Villar. Ganon din si Nancy Binay, Aurora Representative Sani Angara at dating Senator Juan Miguel Zubiri. Ang survey ng Pulse Asia ay sinagawan mula noong November 23 hanggang 29 habang mainit pa ang debate sa RH Bill. Itinanggi naman ni dating National Food Authority Administrator Lito Banayo ang akusasyon na nagsasangkot sa kanya sa pagpupuslit ng bigas. Ito ang reaksyon ni Banayo sa paratang ng isang Simeon Sioson na apat na ng San Miguel Agri-Venture Multipurpose na kanyang pinaburan ang ilang accredited cooperatives para makorner ang negosyo ng rice importation. Pinayag ng dating NFA Administrator na mismong ang records at tanggapan ang nagpapatunay na lumahok si Mr. Sioson sa lahat ng transaksyon bilang kinatawan ng magsasaka. Naman ibinunyag ni Banayo na ang naturang leader magsasaka ang unang nagrereklamo sa oras na matatalo sa bidding ang kanyang pangkat. Mistulang na irita si Pangulong Nonoy Aquino sa mahigit 2 oras sa dialogo sa mga katutubong magsasaka at mangingisda kaugnay sa usapin ng Aurora Pacific Ecozone and Freeport Authority o EPECO. Naging madamdamin na ang paglalahad ng hinaing ng mga magsasaka at katutubo matapos ang mahigit 2 linggong pagmamarcha mula sa Kasiguron, Aurora patungo Maynila. Kita mga nagpoprotesta, mahigit 3,000 pamilya ang nawalan ng lupain at kabuhayan kung mawawala sa kanila ang 13,000 hektaryang lupang ecozone sa Kasiguran. Umapila ang Pangulo sa mga katutubo na maging bukas ang pag-iisip sa kaunlaran kasabay ng pangako na re-repasuhin ang proyekto. Hindi rin pinagbigyan ng Pangulo ang hirit ng mga katutubo na harangin ng pondo ng APECO upang hindi maapektuhan ang mga empleyado nito.
Pinirmahan na ni Pangulong Ninoy Aquino ang nirevise na AFP Modernization Law. Ayunin ng bagong batas na mapalawig pa ng karagdagang 15 taon ang implementasyon ng naturang programa. Ang Philippines Republic Act 10349 ang paglalaan ng 75 bilyong pisong budget sa unang 5 taon na bagong batas sa AFP Modernization. Umaasa mula kanyang na sa pamamagitan na hakbang ay mapapalakas ng Pilipinas ang external defense capability sa harap ng military build-up ng iba pang bansa na naghabol sa West Philippine Sea, lalo na ang China. Arestado ang isang lalaki matapos halayin ng isang 11 anyos na babatang babae sa loob mismo ng isang chapel sa Barangay San Jose, General Santos City. Kinilalang suspect na si Norman Agustin, 37, binata. Matapos itong huling nakita ng ilang residente kasama ang biktima sakay ng motorsiklo at patungo sa pamilya. Hindi naman inakala ng mga magulang ng mga bata na sasapitin ng biktima ang karumal-dumal na krimen dahil sa naging tatay-tatay na ito ni Agustin. Dahil dito, matinding galit ang ibinato ng mga magulang ng bata sa suspect, kung kaya't nagpasya mga itong ipursige ang kasong rape para mabigyan ng katarungan ang ginawa sa bata. Hanip naman yan. Bastos. What is today? What is today in history? Time for Senon Says! Uy, nandiyan ka pala. So, magaling na. Good morning. Good morning. Morning. Good morning, Kuya Bonito, Kuya Da Junior, Ate Jel. Musta na yo? Okay lang yo? Ito, bago. Ilababo, ha? Sige. Ay, batiin ko muna si Sino? happy birthday si Miguez. Happy birthday. 12. Yung anak ko. Oo. Hindi yung anak ng misis ko, si Mary Grace. Debut niya ngayon, debut. Debut niya? Today in history. Today in history. On December 12, 1888, the so-called 20 women of Malolos signed and presented to Spanish Governor General Valeriano Weyler a letter requesting permission to open a night school where they could study the Spanish language. The women from prominent Chinese Filipino families appealed to Weyler, known to have liberal leaning and interest in education in the country. After their original petition was denied by the parish priest of Malolos, who argued that women should always stay should always stay at home and take care of the family. Parang sumusuka lang eh. Teaching of the Spanish language was not encouraged during that time, not just for women but Filipinos in general. The prayer prayed that proficiency in the Spanish language would give the native the ability to communicate directly with the Spanish government officials and would expose them to liberal and progressive ideas then emerging in Europe. Lagyan mo naman ng feeling. Feeling. Teodoro Sandico, feeling, who implemented the private Spanish lesson before the arrangement was legitimized, was the one who wrote the letter. It petition of had it signed by the woman. In April 1889, church official accused Sandico feeling of immoral teaching. He went into hiding, then left the country under an assumed name and had his school closed down. Meanwhile, many of the women of Malolos aided the Filipino revolutionaries during the Philippine Revolution and later on also got involved in socio-civic organization feeling. May pinabati si Jelse, di ba? Sina? Pinabati si Jelse, di ba? Si... Ay, wag na. Baka magalit pa. Batiin mo! Si Johnson. Hi, Johnson niya. Tumatagal. Ay, nako.
Those are And those were the today in history. I'm Sinon Dot. Bye-bye. Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, yan po ang kabuuan nating balitan ngayong umaga. Gabi inyong naging nagpabalita. ako po si Dennis Antenor Jr. Sa kanan ni Jel Moreno. Inlove na inlove ngayon. Gusto ninyo Brito Padilla. Magandang umaga, Pilipinas. Inyong napakinggan ang MBC Network News. Live via satellite. Kasama ang lahat ng himpilan ng Manila Broadcasting Company sa buong Pilipinas. Hanggang sa muli nating pagsasama-sama sa inyong mga paboritong MBC stations. Patnubayan po sana kayo ng Panginoon at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa loob